Ako rin isang advocacy ko, sana inaano tayo, minsan yung riders daw wala sa disiplina, di ba? Kaya nga meron akong balak na panukala sana na talagang bago bentahan ng motor, ang isang rider kailangan dumaan ng may certification, kailangan dumaan ng driver's education. Taon-taon libo-libong Pilipino ang nasasawi sa mga aksidente sa lansangan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 13,125 ang mga namatay dahil sa land transportation accident noong 2023, ang pinakamataas na bilang na naitala sa mga nagdaang taon. Kabilang sa mga pangunahing nasasangkot sa mga insidenteng ito ay ang mga motorsiklo. Sa kabila nito, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga motorsiklong ginagamit sa bansa. Ito'y dahil mas abot kaya kumpara sa kotse, matipid sa gasolina, mabilis sa biyahe lalo na sa trapiko, maaaring gamitin sa hanap buhay at nakikita bilang solusyon sa kakulangan ng pampublikong transportasyon. Kaugnay nito, sa pagtutulungan ng Manibela Innovation, Motorbikes International Incorporated at Motor Clyde Training Center, isinagawa ang unang Bataan Adventure Motor Fest nitong Sabado at Linggo sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Dinaluhan ito ng iba't ibang riders community, riding groups, influencer at vloggers bilang bahagi ng advokasya para sa ligtas at responsable na pagmamaneho ng motorsiklo. Pangunahing layunin nitong isulong ang kaligtasan sa paggamit ng motorsiklo, kalakip ang promosyon ng lokal na turismo sa bansa. Number one is the promote tourism. Kaya naandito ang tourism, local tourism ng Bataan. Naandito rin ang Motor Clyde in terms of safety for the riding clinic. Nandito ang Moto Bazaar, which is you can test different kinds of motorcycle from different brands. And also you can enjoy the facility itself of KD Rock Adventure Camp. Itong off-road trail dito, malapit lang siya sa kalsada. So nagulat ako na pagpasok mo lang ng ganito, may totally new world pa pala na may off-road na sobrang laki. And to be honest, hindi ko naman po first time mag-off-road ng ATV and ng bike. Pero ito po yung malaki, pinakamalaking trail na na-try ko. And hindi lang siya baby trail eh. May extreme and wala, ang saya. Ilan sa mga dumalo sina Senator JB Ejercito, Philippine Motorcycle Tourism Ambassadress at motovlogger na si Jet Li, Lakwat-Sera, Miss Teki, Motor ni Juan, Loki Moto, Inday Rider, Nika Dakanay, The Rebels, Harley Davidson's Honors Group, MCGI Riders, MCGI Rocks at marami pang iba. For the past 4 years, ang focus po namin ay in-expand namin, sinuportahan namin yung riding community para po ma-introduce yung Philippine Motorcycle Tourism na nakafocus po yan sa kung paano ipopromote ang ating mga nakatago na mga destinations na hindi nararating ng mga usual na mga sasakyan. So sa pamamagitan ng pagmumotor ng mga vloggers, ito po ay pinupromote natin. At nakikinabang po dito ang ating community, yung local economy natin. Kasabay nito, inilunsad ang 3 programa na layuning i-promote ang road safety at turismo. Ito ay ang International Riding Academy o IRA, Bataan Loop sa Disyembre at KD Ride. Ang International Riding Academy ay kauna-unahan sa Asia. Layunin nito na itaas ang antas ng kamalayan at kaligtasan ng mga riders sa bansa. Bahagi ng programa ang pag-alok ng mga motorcycle safety programs na nahahanay sa pandaigdigang pamantayan. Masertipika ang mga pinuno ng riding clubs at mga instructor sa pamamagitan ng multi-level training programs. Ang pagtatayo ng world-class training facility para sa mga riding instructor at ang pakikipagtulungan sa mga industriya ng motorsiklo, mga komunidad at iba pang bansa upang maitaguyod ang Pilipinas bilang sentro ng kahusayan sa pagsasanay sa pagmumotorsiklo sa Asia. O itong ating itinataguyod na International Riding Academy, napakaganda po nito dahil mabibigyan tayo ng itong golden path para sa ating mga riders na mabigyan ng tamang kaalaman sa pagmumotor, hindi lang sa ating lokal kundi international standard and mabigyan din pong chance yung mga gustong matuto sa hindi lang pagmumotor kundi sa tamang pagtuturo na maging international standard ang kanilang approach sa larangan ng pagtuturo ng pagmumotor. Lahat po ng modules natin, i-align po natin. Bukod sa international, TESDA, LTO accredited, gagawin po natin siya
para lahat po ng training na gagawin natin align po internationally para mas safe po lahat. Ang KD Ride naman ay isang programa kung saan maaaring ma-enhance ang kakayahan ng isang rider, maging ito ay baguhan o experienced rider, sa gabay ng mga international coach mula sa Motor Clyde International Incorporated gamit ang mga pasilidad ng KDR Adventure Camp. Maaaring makapagsanay ang mga baguhan at professional rider mula sa disiplina sa kalsada hanggang sa pang world-class na off-road. Makikita mo ang iyong kakayanan in terms of skills. Makikita dito ang iyong abilidad, yung pasensya, nandyan. So, it's all about challenging yourself through the different terrain na dito sa loob mismo ng KD Rock gagawin. So, this is not only for hindi lang sa mga expert, pwede rin sa mga bago pa lang na nagmumotor para ma-experience nila at makita nila yung capability nila. Of course, sobrang napaka-importante nito, no? Kasi pag mumotor pa lang, delikado na. Alam natin yan kasi pag sasakay tayo ng motor, balance. Andun yung balance, andun yung hindi natin malalaman na biglang tatawid. Kumbaga, unpredictable yung nasa daan. So, syempre, kailangan talaga natin knowledge about motorcycles, rules sa daan, ganun. So, sobrang, kahit sa mga basic lang. Akala ko dati pag marunong kang pumiga ng throttle, yun na yun, magaling ka na magmotor, basta bumiyahe ka, hindi pala. So marami tayong kailangan i-consider, proper handling of the bike, road safety of course, dahil hindi lang naman tayo yung tumatakbo sa kalsada eh. So mahalaga talaga na nag-training school ka. So sabi nga nila, ikaw, pwedeng magaling ka na mag-ride, pero syempre yung mga makaka-ride mo, kung kasing skills mo ba. Sa bawat paghawak ng manibela ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya't mahalagang matutunan ng mga rider ang tamang kaalaman sa safe riding. Hindi lamang para sa sariling kaligtasan, kundi para na rin sa kapakanan ng iba, lalo na sa kalsada. At sa December 13 at 14 naman, ma-experience ang kakaibang Bataan Loop. Hindi ito pangkaraniwan dahil may kalakip itong charity. May overnight camping, surprise task kung saan malilibot ang lahat ng tourist sites sa Bataan. Wala rin itong required motor displacement. Ibig sabihin, kahit ang mga mabababang kapasidad ng makina ay maaaring sumali. Tandaan natin, kaya tayo naglo-loop, gusto natin tulungan ang ekonomiya ng isang lalawigan sa pamamagitan ng turismo. So, bisitahin natin yung mga restaurant, bisitahin natin yung mga tindahan, bumili tayo ng mga souvenir, bumili tayo ng pasalubong pauwi, kumain tayo sa mga restaurant. I-challenge ko kayo, sana mas madami kayong litrato, hindi ng sarili nyo, kundi ng view, ng pagkain at pasalubong. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.